Magandang gabi, Mr. Narrator. Ako nga pala si Samuel. Gusto ko lang ibahagi ang kwento na nangyari sa aming probinsya sa Quezon noong taong 1981. Hanggang ngayon, kapag naaalala ko to, kinikilabutan pa rin ako dahil hindi ko akalain na totoo pala ang mga kwentong engkanto na naririnig ko lang dati. Noong 1981 sa liblib na baryo sa Quezon, may isang dalaga na kinikilala ng lahat dahil sa kanyang angking ganda. Siya si Elena. Si Elena ay anak ng mag-asawang magsasaka na sina Mang Tino at Aling Rosa. Simple lang ang buhay nila noon. Wala pang kuryente sa aming lugar at tanging gasera lang ang nagsisilbing ilaw namin pagsapit ng gabi. Si Elena ay hindi lang maganda, napakabait din niyang bata. Ngunit ang pinagtataka ng marami, kahit marami ang nanliligaw sa kanya, wala siyang pinipili kahit isa. Ang sabi sa aming baryo, meron daw nagbabantay sa kanya na hindi nakikita. Isang hapon, habang naglalaba si Elena sa batis malapit sa malaking puno ng balite, napansin niya na parang may nakamasid sa kanya. "Sino yan? Huwag mo kong bibiruin, hindi ako natutuwa," wika ni Elena habang lumilingon-lingon sa paligid. Pero walang sumasagot. Ang tanging naririnig niya lang ay huni ng mga ibon at ang agos ng tubig. Pag-uwi niya sa bahay, matamlay si Elena. Napansin ito agad ng kanyang ina. "Elena, bakit parang namumutla ka? May nangyari ba sa batis?" tanong ni Aling Rosa habang naghahanda ng hapunan. "Wala po, inay. Parang nakakaramdam lang ako ng biglang pagod," sagot ni Elena bago pumasok sa kanilang silida. Simula noon, napansin ni Mang Tino na laging tulala ang kanyang anak. Minsan nauhuli nila si Elena na nakikipag-usap sa hangin sa may bintana. Isang gabi narinig ni Mang Tino na may kausap si Elena sa loob ng kwarto nito. "Sino ang kausap mo, Elena?" tanong ni Mang Tino sabay bukas ng pinto. Nagulat si Mang Tino dahil nakita niyang nakaupo si Elena sa gilid ng higaan at tila may hinihimas na buhok. Pero nakapagtataka, wala namang ibang tao doon. "Tay, narito si Amante. Sabi niya gusto niya akong pakasalan," nakangiting sabi ni Elena na tila wala sa kanyang sarili. "Anong amante? Wala namang tao rito, Elena. Nahihibang ka na ba?" bulyaw ni Mang Tino dahil sa takot at pagtataka. "Hindi niyo po ba siya nakikita, itay? Ang gwapo niya, tay. Ang puti ng kanyang kasuotan at amoy sampagita," sagot ni Elena habang nakatitig sa bakanting espasyo sa tabi niya. Dito na nagsimula na mabahala ang buong pamilya. Kinaumagahan kumonsulta si Aling Rosa sa isang kilalang albularyo sa aming bayan, si Tata Isko. Ayon kay Tata Isko, "Rosa, ang anak mo ay nagugustuhan ng isang engkanto mula sa malaking balite. Hindi basta-basta ang nilalang na ito. Ito ay isang uri ng engkanto na may mataas na katungkulan sa kanilang mundo." "Ano po ang dapat naming gawin, Tata Isko? Ayaw naming mawala ang aming anak," pagmamakaawa ni Aling Rosa. "Kailangan natin bakuran ng inyong bahay, ngunit babalaan ko kayo. Kapag ang engkanto ay nag-alok na ng pagkain o regalo sa kanya at tinanggap niya ito, mahihirapan na tayong bawiin siya," paliwanag ni Tata Isko. Pagbalik sa bahay, lalong lumala ang sitwasyon. Isang gabi, nagising na lang sina Mang Tino at Aling Rosa sa isang napakabangong amoy na bumalot sa buong kabahayan. Amoy ng mga bulaklak na hindi naman matatagpuan sa kanilang paligid. Pumasok sila sa kwarto ni Elena at laking gulat nila nang makitang puno ang higaan ng dalaga ng mga gintong alahas at kakaibang prutas na kumikinanga. "Elena, saan galing itong mga to?" sigaw ni Mang Tino. "Bigay po to ni Amante, tay. Sabi niya po, ito raw po ang dote niya para sa akin. Tinanggap ko na po dahil mahal ko rin siya eh," sagot ni Elena na may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Hindi na ito ang mga matang kilala nila.
Tila nag-iba ang kulay nito at naging medyo mapusyaw na asul. Sinubukang itapon ni Mang Tino ang mga gintong alahas, ngunit sa tuwing ihahagis niya ito sa labas, bumabalik lang ito sa loob ng bahay. Kinagabihan, narinig ng mga kapitbahay ang malalakas na yabag ng kabayo sa paligid ng bahay ni na Elena, kahit na wala namang nagmamay-ari ng kabayo. Dito na nagsimulang matakot ang lahat. Ang mga aso sa paligid ay ayaw tumigil sa pag-alulunga at ang hangin ay naging napakalamig kahit panahon ng tag-init. Isang gabi habang mahimbing natulog ang lahat, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng bahay ni na Elena. Nagising si Mang Tino at Aling Rosa at nakita nila ang isang matanda na lalaki na nakatayo sa may pintuan. Ang lalaki ay nakasuot ng purong puti. Napakagwapo pero ang kanyang balat ay tila namumuti na parang porselana at ang kanyang mga tenga ay medyo matulis. Sino ka? Anong kailangan mo sa anak ko? Matapang na tanong ni Mang Tino habang hawak ang kanyang itak. Ako si Amante. Narito ako upang kunin ang aking asawa. Wika ng lalaki sa isang boses na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa, ngunit napakalambing pakinggan. Hindi mo siya makukuha. Lumayas ka rito! Sigaw ni Mang Tino, sabay lundag upang tagain ang nilalang. Pero laking gulat niya nang ang kanyang itak ay tumagos lang sa katawan neto na parang hangin lang. Tumawa lang ang engkanto. Elena, halika na. Naghihintay na ang ating kaharian. Tawag ni Amante. Lumabas si Elena mula sa kanyang kwarto. Nakasuot na siya ng isang mahabang puting damit na hindi nila alam kung saan galing. Ang kanyang mukha ay wala ng emosyon. Tay, Nay, patawad po. Pero kailangan ko na sumama sa kanya. Masaya ako sa piling ni Amante. Sabi ni Elena bago tuluyang humawak sa kamay ng engkanto. Sinubukang pigilan ni Aling Rosa ang kanyang anak. Elena, wag! Maawa ka sa amin! Wag mo kaming iwan! Pero sa isang kumpas lang ng kamay ni Amante, napatalsik ang mag-asawa sa sulok ng bahay at hindi na sila makagalaw. Tila ba may nakadagan sa kanila na napakabigat na bagay. Pinanood nila na habang naglalakad ang dalawa palabas ng bahay. Ang mga bakas ng paa ni Elena sa lupa ay unti-unting nawawala at ang paligid ay napuno ng puting hamog. Simula noon, hindi na muling nakita si Elena sa aming baryo. Pero hindi doon natatapos ang kwento. Makalipas ang isang buwan, may mga nakakita daw kay Elena sa batis tuwing kabilugan ng buwan. Ang sabi ng mga nakakita, hindi raw siya mukhang tao. Ang kanyang balat ay tila kumikinang at lagi siyang may kasamang dalawang maliliit na bata na mabilis tumatakbo sa ibabaw ng tubig. Isang araw, nagpasya si Mang Tino na bumalik sa batis kung saan huling nakita si Elena. Elena, anak, magpakita ka! Sigaw ni Mang Tino habang umiiyak. Biglang huminto ang hangin at lumitaw sa kanyang harapan si Elena. Pero malayo na ang itsura nito sa dating anak niya. Tay, wag na kayo mag-alala. Maayos ang kalagayan ko rito. Pero hindi na ako pwedeng bumalik sa mundo ninyo. Bakit naman, anak? Ano bang buhay ang meron ka dyan? Tanong ni Mang Tino. Dito walang kamatayan, walang gutom, pero may kapalit ang lahat ng yon. Sagot ni Elena habang unti-unting nagiging anino ang kanyang katawan. Huwag na kayong bumalik dito dahil baka hindi lang akong makita ninyo. Simula noon naging ilag na ang mga tao sa batis na yon. Ang mga matatanda sa amin ay laging nagbababala na huwag na masyadong magpapagabi sa labas, lalo kung ikaw ay maganda o gwapo. Dahil baka matipuhan ka ng mga hindi natin katulad o ibang nilalang sa kabilang dimensyon. Minsan naman may nakakarinig ng magandang awitin mula sa kagubatan. Sinasabing iyon daw si Elena na umaawit na para sa kanyang mga anak na kalahating tao at kalahating engkanto. Sabi ng iba, si Elena daw ang naging reyna ng mga engkanto sa bahaging iyon ng Quezon. Pero ang pinaka nakakatakot na bahagi dito ay kapag may nawawalang bata sa aming baryo. Laging sinasabi ni Tata Isko,
Kinuha sila ni Elena para maging kalaro ng kanyang mga anak. Kaya hanggang ngayon ang kwento ni Elena at ng kanyang asawang Engkanto ay nananatili sa isang babala sa bawat naninirahan doon. Isang gabi, habang naglalakad ako galing sa bukid, noong binata pa ako, naramdaman ko ang kakaibang amoy ng sampagita. Naalala ko kaagad ang kwento ni Elena. Binisan ko ang aking paglalakad. Hindi ako lumingon kahit may tumatawag sa pangalan ko. Samuela, Samuela. Mahinang bulong sa hangin. Alam kong hindi yun tao. Makalipas ang ilang buwan mula nang huling magpakita si Elena sa batis, hindi na naging tahimik ang buhay ni Mang Tino at Aling Rosa. Tuwing sasapit ang 6:00 ng gabi, may maririnig silang kumakatok sa kanilang dingding. Marahang katok na tila ba may nagpapaalam. Ngunit kapag binubuksan nila ang pinto, tanging malamig na simoy ng hangin lang ang sumasalubong sa kanila. Isang gabi habang naghahanda ng higaan si Aling Rosa, napansin niya ang isang tumpok ng lupa sa gitna ng kanilang sahig sa kawayan. Tino, halika rito. Bakit may tumpok ng lupa rito sa loob? Tawag ni Aling Rosa. Lumapit si Mang Tino at sinuri ang lupa. Hindi ito basta lupa lang. May kasama itong mga itim na balahibo at amoy na bubulok na karne. Rosa, mukhang hindi na ito si Elena. Iba na ang napaparamdam sa atin. Kinakabahang sabi ni Mang Tino. Kinabukasan, nalaman ng buong baryo na ang mga alagang hayop ni Mang Tino, ang kanilang nag-iisang kalabaw at ilang manok, ay natagpo ang wala ng buhay. Pero ang nakapagtataka, Mr. Narrator, wala silang sugat. Tila ba naubos lang ang dugo nila sa loob ng katawan dahil tuyot na tuyot ang mga ito pagkakita sa pastulan. Dito muling tinawag si Tata Isko. Pagdating ng albularyo sa tapat ng bahay ni Mang Tino, huminto ito at hindi agad pumasok. Tino, Rosa, huwag na kayong matulog sa loob ng bahay na ito ngayong gabi. Seryosong babala ni Tata Isko habang nakatingin sa may bubungana. Bakit po, Tata Isko? Anong meron? Tanong ni Aling Rosa. Ang engkanto na pangasawa ng anak ninyo ay hindi nag-iisa. Nagalit sila dahil sa pagtatangka ninyong bawiin si Elena noong nakaraan. Ang dala ninyong itak sa batis, Tino, ay tinuturing nilang paghamon. Paliwanag ng matanda. Ang mga namatay ninyong hayop ay alay lang. Simula pa lang yan. Sinunod ni Mang Tino ang babala. Natulog sila sa bahay ng kanilang kamag-anak sa kabilang kanto. Pero bandang madaling araw, isang malakas na hiyaw ang narinig sa buong baryo. Galing ito sa direksyon ng bahay ni Mang Tino. Pagsugod ng mga kalalakihan kasama na ako doon. Nakita naming nagliliyab ang kanilang bahay. Pero ang apoy ay hindi kulay kahil. Ito ay kulay asul na tila sumasayaw sa hangin. Sa gitna ng apoy may nakita kaming isang figura. Isang babaeng mahaba ang buhok, nakasuot ng puti at nakatayo lang sa gitna ng nagbabagang kawayan. Elena! Sigaw ni Aling Rosa. Lumingon ang babae. Hindi na siya ang magandang si Elena na kilala namin. Ang dalagang mukha ay maputla na parang papel at ang kanyang mga mata ay purong itim, walang puti. Ngunit siya. Pero ang kanyang mga ngipin ay matutulis na parang sa patinga. Sa isang kisap mata, kasabay ng pagbagsak ng bubungan na wala ang figura at ang apoy ay biglang namatay. Na tila ba hindi man lang uminit ang paligid. Hindi na yan ang anak ninyo. Iyan ay isang hukluban na nag-anyong Elena upang kuhain ang inyong loob. Wika ni Tata Isko. Dahil sa takot, nagpasya ang mga opisyal ng baryo na magdaos ng pagdasal at pag-alaya. Nagkatay sila ng baboy at nilagay ang mga pagkain sa paanan ng malaking balite malapit sa batis. Ako ang isa sa mga nagbuhat ng alay noon, Mr. Narrator. Habang naglalakad kami patungo sa batis, pakiramdam ko ay may libu-libong mga matang nakatingin sa amin mula sa taas ng mga puno. Pagdating namin sa balite, biglang tumahimik ang paligid kahit ang huni ng kuliglig ay nawala. Inilapag namin ang pagkain.
Tanggapin ninyo ang alay na ito. Hayaan ninyo mamuhay ng payapa ang mga tao rito. Usal ng kapitan ng baryo. Biglang may nahulog na isang pirasong gintong barya sa gitna ng aming alay. Pagtingala namin, nakita namin ang isang batang lalaki. Siguro mga 7 taon ng edad. Nakaupo sa isang sanga ng balite. Ang bata ay napakagwapo, parang anghel, pero ang kanyang mga binti ay balbon at ang kanyang mga paa ay baliktad. Ang mga daliri ay nakaharap sa likod. Sabi ni ina, hindi niya kailangan ng pagkain ninyo. Ang gusto niya ay ang kanyang ama. Sabi ng bata sa isang boses na parang matanda. Lahat kami ay napatras. Si Mang Tino ay napaluhod sa takot. Ano kailangan nyo sa akin? Tanong ni Mang Tino. Kailangan ka ni ina para maging bantay sa pintuan ng aming kaharian. Masyado na siyang malungkot. Sagot ng bata bago ito tumalon pataas at biglang naglaho sa loob ng makapal na dahon ng balite. Simula nung araw na yon, nagbago si Mang Tino. Naging ulyanin siya at laging nawawala sa gubat. Hahanapin namin siya at makikita namin nakatitig lang sa puno o kaya ay kumakain ng mga ligaw na bunga na nakakalason para sa tao. Pero para sa kanya, tila wala lang. Isang hapon habang naglalakad si Mang Tino sa gilid ng batis, nakita siya ni Aling Rosa. Sinubukan siyang tawagin ni Aling Rosa. Tino, umuwi na tayo, madilim na. Lumingon si Mang Tino pero ayon kay Aling Rosa, ang kanyang asawa ay tila nakatulala sa isang bagay sa likuran niya. Rosa, tingnan mo napakaganda ng palasyo. Sabi ni Mang Tino habang tinuturo ang batis. Sa paningin ni Aling Rosa, wala namang palasyo doon. Tubig lang at mga bato. Pero kay Mang Tino, tila may isang malaking pintuang ginto na bumubukas sa gitna ng sapa. Naglakad si Mang Tino patungo sa malalim na bahagi ng batis. Tino, wag! Malulunod ka! Sigaw ni Aling Rosa habang hinahabol ang asawa. Pero bago pa man niya maabutan, si Mang Tino ay tuluyan ng lumubog sa tubig. Nakakapangilabot, Mr. Narrator. Hindi lumitaw ang katawan niya. Walang bula, walang agos na malakas. Tila ba nilamon lang siya ng tubig at naglaho na parang bula. Ilang araw ang ginawang paghahanap ng mga diver mula sa kabayanan. Pero kahit isang pirasong damit ni Mang Tino, walang nahanap. Ang sabi ng mga matatanda, tuluyan na siyang kinuha ni Elena upang makasama nila sa ilalim ng lupa. Naiwan si Aling Rosa na nag-iisa at unti-unting nawala sa sariling katinuan. Gabi-gabi siyang naririnig na nakikipag-usap sa dingding. Tinatawag ang pangalan ni Elena at Tino. Isang gabi, natagpuan na lang namin si Aling Rosa na wala nang buhay sa loob ng kanilang dampa. Pero ang pinagtataka ng doktor na sumusuri sa kanya, ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay hindi sakit. Ang sabi ng doktora, tila ba tumigil ang puso niya sa sobrang saya. Nakita namin si Aling Rosa na may hawak ng ngiti sa labi. Ang kanyang palad ay may hawak siyang isang sariwang bulaklak ng sampagita. Isang bulaklak na hindi naman namumukadkad sa panahong iyon sa aming lugar. Doon na naniwala ang baryo na ang pamilya ni na Elena ay kinuha ng lahat ng mga engkanto. Pero hindi pa doon natatapos ang lahat. Dahil pagkatapos ng pamilya nila, ang mga bata naman sa baryo ang nagsisimulang makakita sa magandang dalaga sa batis. May isang bata, si Lito, na nakaligtas sa tangkang pagkuha sa kanya. Kwento ni Lito, naglalakad lang po ako malapit sa sapa nang makita ko si Ate Elena. Binigyan niya ako ng isang kulay pulang prutas. Noong kakainin ko na, may narinig akong boses ng lalaki na sumisigaw na wag. Pagtingin ko, kamukha siya ni Mang Tino, pero ang balat niya parang kahoy na. Dahil sa takot ni Lito, naitapon niya ang prutas. Pagbagsak ng prutas sa lupa, naging malaking uod ito na kulay itim. Kumaripas ng takbo si Lito at hindi na muling bumalik doon. Dahil sa takot na baka maubos ang mga bata sa aming baryo, nagpatawag ng pulong ang kapitana. Hindi na biro ang nagaganap. Ang bawat magulang ay hindi na pinapalabas ang kanyang mga anak
kapag sumapit na ang alas 5 ng hapon. Pero ang mga engkanto, Mr. Narrator, tila lalong naging agresibo dahil nakuha na nila ang buong pamilya nila Elena. Hindi na natin kailangan ng punong yan. Kailangan na yan sunugin dahil yan ang lagusan nila. Sigaw ng isang kanayon namin na si Mang Karding. Sinubukan silang pigilan ni Tata Isko. Karding, wag. Ang baliting yan ay hindi lang puno. Iyan ay isang pintuan. Kapag sinira nyo ang pintuan, nang hindi sila nagpapaalam, sa loob ng mga bahay nyo sila lalabas. Babala ng matanda, pero dahil sa bugso ng galit at takot, hindi sila nakinig. Bitbit ang mga sulo, mga itak at galong-galong gas. Sumugod ang mga kalalakihan sa batis. Kasama ako noon, Mr. Narrator, pero nasa likuran lang ako dahil may kaba sa dibdib ko. Pagdating namin sa balite, ang paligid ay napakatahimik. Ang tubig sa batis na dating malinaw, ngayon ay kulay itim na at parang langi sa sobrang lapot. Buhusan nyo ng gas! Habang binubuhusan nila ang malaking ugat ng puno, biglang umihip ang isang napakalakas na hangin. Ang mga sulo na dala namin ay sabay-sabay na namatay. Sa gitna ng kadiliman, narinig namin ang isang hagik-gik. Hindi ito tawa. Para itong tunog ng nabali na kawayan na may kasamang huni ng tuko. Sino yan? Sigaw ni Mang Karding habang ginagamit ang kanyang lighter. Nang muling magliyab ang apoy ng sulo, halos malaglag ang puso namin sa nakita namin sa bawat sanga ng malaking balite. May mga nakasabit na parang balot o kukul na gawa sa puting sapot. At sa loob ng mga sapot na yon, naaaninag namin ang mga muka ng mga nawalang hayop. At ang masama pa, nakita namin ang pamilyar na barong ni Mang Tino na nakalawit sa isang mga sanga doon. Umalis na tayo rito! Bumalik na tayo! Sigaw ni Karding, pero huli na. Isang malaking anino ang bumaba mula sa itaas ng puno. Hindi ito si Amante at lalong hindi ito si Elena. Ito ay may taas na halos 10 talampakan. Maitim ang balat na parang sunog na kahoy at ang mga mata ay nagliliyab na parang baga. Ito ang tagabantay ng puno, ang tinatawag naming bungisngis o minsan ay kapre ng balite, pero mas masama ang aura nito. Sa isang iglap hinablot ng nilalang si Mang Karding. Wala kami nagawa kundi ang magpulasan. Ang mga sigaw ni Mang Karding ay umalingaw-ngaw sa buong kagubatan hanggang sa bigla itong tumigil at napalitan ng tunog ng parang may dinudurog na buto. Kumaripas kami ng takbo pabalik sa baryo. Hindi namin nilingon ang aming mga kasama. Pagdating namin sa sentro, hingal na hingal kami at halos hindi makapagsalita. Pero ang masamang balita, Mr. Narrator, hindi doon natapos ang gabi. Nang gabi ding iyon, lahat ng bahay na may kasamang sumama sa batis ay nabulabog. Ang mga dingding namin ay kinakalmot ng kung anong matatalas na kuko. Sa bubungan namin, may naririnig kaming mga mabibigat na talon na tila ba mga higanting nilalang na nagtatalon-talon sa taas. Samuel, huwag kang lalabas, magdasal tayo, sabi ng aking ina habang yakap-yakap ang aming kruspiho. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ko ang boses ni Elena mula sa labas ng aming bintana. Samuel, buksan mo ang bintana. Meron akong ibibigay sa'yo. Napakalambing ng boses niya, Mr. Narrator. Muntik ko na talagang mabuksan ang tarangka dahil parang hinihipnotis mo ako. Pero buti na lang, nasampal ako ng aking ina. Hindi yan si Elena. Ang boses na yan ay galing sa hukay. Kinabukasan, ang mga taga-baryo ay nagising na may mga marka ng itim na palad sa kanilang mga pintuan. Ang mga markang ito ay hindi nabubura kahit anong kuskus. Ang sabi ni Tata Isko, minarkahan nila kayo. Hindi na sila titigil hanggat walang kapalit ang ginawa ninyong kalapastanganan sa kanilang tahanan. Dahil dito, napilitan ng mga matatanda na gumawa ng isang ritual na hindi na dapat ginagawa. Ang tawag nila ay
paglipat ng sumpa. Kailangan nilang maghanap ng isang bagay na pag-aari ng engkanto at ibabalik ito sa kanila kasama ang isang pangako. Naalala ko, Mr. Narrator, ang gintong barya na binigay ng batang may baliktad na paa. Naiwan iyon sa batis noong nagtakbuhan kami. Kinailangan namin bumalik doon, pero sa pagkakataong to, si Tata Escuna ang nanguna. Habang naglalakad kami, napansin namin na ang mga puno na dinadaanan namin ay unti-unting natutuyo kahit na maulan naman ang panahon. Pagdating sa batis, wala na ang balite. O mas tamang sabihin na hindi na namin ito makita. Ang nandoon lang ay isang malaking hukay at ang amoy ng sampagita ay naging amoy ng patay ng daga. Elena, Amante, narito kami para humingi ng paumanhin. Itigil nyo na ang panggugulo sa mga tao. Sabi ni Tata Isko. Isang malamig na hangin ang umihip at lumitaw si Elena sa gitna ng sapa. Sa pagkakataong to, hindi na siya nakakatakot tignan. Mukha na siyang tao pero ang kanyang mga paa ay hindi na sumasayan sa tubig. Sa tabi niya ay nakatayo si Mang Tino at Aling Rosa, pero ang kanilang mga mata ay wala ng buhay. Parang mga estatwa lang sila na nakabantay sa kanya. Masyado ng huli, Tata Isko. Ang asawa ko ay nagugutom at ang aking mga anak ay nangangailangan ng mga kalaro. Ang baryong ito ay amin na. Doon ko natanto, Mr. Narrator, na ang engkantong nakapangasawa sa magandang dalaga ay hindi lang basta umibig. Ginamit niya si Elena para magkaroon ng dahilan na pasukin ang ating mundo. Si Elena ang naging tulay nila. Anong gusto ninyo? Tanong ni Tata Isko. Ang bawat taon, sa araw ng aking pagkawala, may isang kaluluwang dapat sumama sa amin. Kapag hindi kayo nagbigay, kami na mismo ang pipili. Banta ni Elena. Pagkatapos niyang sabihin yon, unti-unti siyang lumubog sa itim na tubig ng batis. Simula noon tuwing sasapit ang anibersaryo ng pagkawala ni Elena, may isang tao sa aming baryo ang nawawala o kaya ay namamatay sa hindi mapaliwanag na dahilan. Minsan, makikita na lang silang nakalutang sa batis o kaya ay natatagpo ang nakatitig sa bakanting espasyo hanggang sa malagutan ng hininga. Noong taong iyon, may isang mag-asawang bagong lipat sa aming baryo. Galing sila sa Maynila at nagtayo sila ng isang maliit na tindahan malapit sa elementarya. Ang pinagtataka ng lahat, Mr. Narrator, ay ang kanilang kaisa-isang anak na si Lian. Si Lian ay napakaganda. Maputi, mahaba ang buhok at laging may amoy sampagita. Ngunit ang kakaiba sa kanya, kahit tanghaling tapat, ay napakalamig ng kanyang balat at hinding-hindi siya nakikitang kumakain sa kantina ng paaralan. Isang araw, ang guro na si Miss Clara ay napansin na si Lian ay lagi nakatitig sa bakanting upuan sa kanyang tabi. Lian, bakit lagi kang nakatingin dyan? May kausap ka ba? Ngumiti lang si Lian, isang ngiti na hindi mo malaman kung nananakot o natutuwa. Narito po si Ate Elena, ma'am. Sabi po niya, gusto niya raw po kayo makilala dahil ang ganda raw ng inyong buhok. Sagot ng bata. Nabitawan ni Miss Clara ang tiyok. Alam ng lahat ang kwento ni Elena, pero 5 taon na ang nakalipas mula nang mawala ito. Paanong makikilala ng isang batang bagong lipat ang isang tao nga matagal nang wala? Kinahapunan na, habang nagliligpit si Miss Clara ng mga gamit, naramdaman niyang biglang bubigat ang hangin sa loob ng silid-aralan. Lumingon siya at nakita niya si Lian na nakatayo sa may pintuan, kasama ang isang babaeng nakasuot ng puting damit. Ang babae ay nakatalikod, pero ang buhok neto ay abot hanggang sa higa. Lian, sino ang kasama mo? Bawal lang bisita sa loob. Sabi ni Miss Clara kahit nanginginig ang kanyang tuhod. Dahan-dahang lumingon ang babae. Mr. Narrator, hindi raw makalimutan ni Miss Clara ang nakita niya. Ang mukha ng babae ay mukha nga ni Elena, pero ang kalahati ng kanyang mukha
ay tila nabubulok na kahoy na may mga gumagapang na uod na kulay ginto. Salamat sa paghahalaga sa aking anak. Bulong ng babae bago sila sabay na naglaho sa isang kisap mata. Kinabukasan, hindi na pumasok si Miss Clara. Natagpuan siya sa kanyang bahay na nagsusuklay ng kanyang buhok. Pero ang buhok niya ay unti-unting nalalagas at napapalitan ng mga dahon ng balite. Doon na namin naintindihan na si Lian na isa sa mga anak ni Elena na ipinadala sa aming baryo. Dahil sa takot, nilayuan ng mga taga-baryo ang pamilya ni Lian. Pero hindi mo sila mapapaalis dahil legal silang nakatira doon. Isang gabi na isipan ng ilang kalalakihan na sunugin ang tindahan ng pamilya ni Lian para tuluyan na silang lumayas. Dala muli ang mga sulo. Pinalibutan nila ang bahay. Lumabas kayo dyan! Mga kampo ng kadiliman! Sigaw ng mga lalaki. Biglang bumukas ang pinto. Lumabas ang ama ni Lian pero hindi na ito ang lalaking kilala namin. Ang kanyang katawan ay tila naging isang malaking punong kahoy at ang kanyang mga braso ay naging mahabang sanga. Binala na kayo ni Elena. Wika ng nilalang. Sa isang iglap, ang mga sanga ay humaba at pumulupot sa leeg ng mga kalalakihan. Narinig namin ang lagutok ng mga buto. Walang nakaligtas sa mga sumugod na iyon. Ang mga bangkay nila ay hindi nahanap. Ang sabi ng mga nakakita, ang mga katawan nila ay laging bahagi at naging bahagi ng mga poste ng bahay ni Lian. Simula noon wala nang nangahas na lumapit sa bahay na yon. Ang tindahan ay nananatiling bukas pero wala namang bumibili. Ang mga paninda doon, mga dilata at candy. Napansin naming hindi kailanman nagkakaroon ng alikabok ang mga to at laging bago ang itsura kahit ilang taon na ang lumilipas. Isang gabi, habang ako ay naglalakad pa uwi, napadaan ako sa tapat ng bahay nila. Nakita ko si Elena na nakaupo sa tumba-tumba sa balkonahe. Karga-karga ang isang sanggol. Ang sanggol ay walang balat, purong laman lang na kulay pula. Pero si Elena ay masayang kinakantahan ito ng uyayi. Tumingin siya sa akin. Sa pagkakataong to, hindi ako tumakbo. Tila ba may puwersang nagpako sa akin sa kinatatayuan ko. Samuel, huwag ka matakot. Hindi ka namin sasaktan basta marunong kang rumispeto. Ang mga namatay ay mga taong gustong sumira sa aming katahimikan. Bakit niyo ito ginagawa, Elena? Bakit kailangan niyo pang bumalik dito? Dahil ang mundong ito at ang mundo namin ay iisa lang. Pinaghiwalay lang ng inyong takot. Pero darating ang panahon ang batis, ang gubat at ang baryong ito ay magiging isang kaharian ng aking mahal na asawa. Sagot niya bago siya unti-unting naging anino at pumasok sa loob ng bahay. Dito ko napagtanto, Mr. Narrator, na ang kasal ng isang tao at engkanto ay hindi lang tungkol sa pag-ibig. Ito ay isang plano para sakupin ang aming lupain. Ang mga anak ni Elena ay mga tagapagtanim. Bawat lugar na puntahan nila, nagiging lagusan ng mga maligno. Noong panahong yun, ang bati sa aming lugar ay tuluyan ng natuyo. Pero ang pinagtataka namin, kahit tuyo na ang sapa, maririnig mo pa rin ang tunog ng agos ng tubig tuwing gabi. At kapag sinusubukan mong tignan ang ilalim ng tuyong sapa, makikita mo ang kumikinang na bato na parang mga mata na kumukurap sa'yo. Nagkaroon din ng mga ulat na ang mga dalaga sa karating baryo ay nagsimula na ring mawala. Ang sabi-sabi, si Amante, ang asawa ni Elena, ay naghahanap pa ng iba pang mapapangasawa para sa kanyang mga kamag-anak na engkanto. Ang dote nila na ibinibigay ay hindi na lang ginto, kundi mga pangakong buhay na walang hanggan sa ilalim ng kanilang palasyo. Samantala, isang matandang babae sa amin, si Lola Basyang, ang nagsabi ng, "Ang ganda ni Elena ang naging pahain ngayon para makapasok sila. At kapag nangyari yon, wala na makakapigil sa kanila." Isang hapon,
Nakita ko si Tata Isko na nag-iimpake na rin. Aalis ka, Tata Isko? Tanong ko. Samuel, wala na tayong laban. Ang lupaing ito ay hindi na sa atin. Pakinggan mo ang hangin. Sabi niya. Pinakinggan ko ang hangin. Hindi na ito huni ng ibon o kalansing ng mga dahon. Ang naririnig ko ay libu-libong boses na bumubulong sa mga salitang hindi ko maintindihan. Mga boses na tila nagtatawanan at nagdiriwang. Ang kasalan ni Elena at ng Engkanto ay simula pa lang ng mahabang gabi para sa ating lahat. Huling sabi ni Tata Isko bago siya tuluyang lumisan. Matapos umalis ni Tata Isko, tila mas lalong dumilim ang langit sa paligid ng baryo kahit tanghaling tapat. Ang bahay ni Lian, ang anak ni Elena, ay nagmisentro ng lahat ng kakaibang ingay sa gabi. Isang gabi noon, hindi ako nakatiis. Naisipan kong silipin kung ano ba talaga ang nangyayari sa loob ng bahay na yon bago ako tuluyang lumikas ng probinsya. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana ng kanilang tindahan. Doon ko nakita si Elena, nakaupo sa gitna ng sala, pero hindi siya mag-isa. Kasama niya si Amante, ang engkantong asawa niya, na ngayon ay mas malinaw ko nang nakikita. Napakatangkad ni Amante. Ang kanyang buhok ay parang mga ugat ng puno na gumagapang sa may sahig, at ang kanyang mga mata ay parang dalawang itim na perlas na walang kislap. Samuel, alam kong nandyan ka. Biglang sabi ni Elena nang hindi man lang lumilingon sa akin. Napatigil ako sa paghinga. Akala ko katapusan ko na pero dahan-dahang humarap si Elena sa akin. Ang kanyang muka ay bumalik sa dati nitong ganda, pero ang kanyang balat ay tila gawa na sa porselana. Huwag ka matakot. Narito ka dahil gusto mong malaman ang katotohanan, di ba? Napansin ko sa likod ni na Elena at Amante, nakatayo si Mang Tino at Aling Rosa, pero parang mga rebulto na lang sila. Walang kibo at ang kanilang mga mata ay wala ng buhay. Sila ang naging mga bantay sa kaharian ng kanilang anak. Bakit kailangan madamay ang buong baryo? Tanong ko sa gitna ng panginginig. Dahil ang mundong ito ay masyadong maingay at magulo, Samuel. Sa mundo ni Amante, may kaayusan, walang sakit, walang pagtanda. Sagot ni Elena. Pagkatapos ay tinuro niya ang direksyon ng tuyong batis. Doon sa ilalim ng lupa, nakatayo ang palasyo. Ang mga nawawalang tao sa baryo, sila ang mga naging alipin at manggagawa. Masaya sila doon. Higit pa sa saya na nararanasan mo dito. Maya-maya biglang humawak si Amante sa balikat ni Elena. Sa isang kumpas ng kamay ng engkanto, ang buong paligid ay napuno ng puting usok na amoy sampagita. Narinig ko ang malalakas na kampana sa simbahan, pero ang tunog neto ay hindi nakakapagbigay ng kapayapaan. Para itong babala ng kamatayan. Umalis ka na, Samuel. Kwento mo ang nakita mo. Sabihin mo sa kanila na ang engkanto ay hindi lang basta alamat. Kami ay nandito na, namumuhay sa tabi ninyo. Naghihintay lang na susunod na magandang dalaga. Nagbibihagi ng puso. Huling sabi ni Elena bago tuluyang maglaho ang kanilang bahay sa harap ng aking mga mata. Kinabukasan wala nang natira sa bahay ni Lian kundi isang bakanting lote na tinubuan agad ng dambuhalang punong balite sa loob ng isang gabi. Ang mga taga-baryo na nakatira ay parang mga robot na naglalakad, walang maalala sa mga nagaganap. Ako na lang ang tanging nakakaalam ng buong katotohanan. Nilisan ko ang probinsya noon. Habang lulan ako ng bus papuntang Maynila, lumingon ako sa huling pagkakataon. Nakita ko ang isang babaeng nakaputing damit sa gilid ng kalsada. May bitbit na bata, kumakaway siya sa akin. Alam kong si Elena yun. Hanggang ngayon, Mr. Narrator, kapag nakakakita ako ng magagandang dalaga na tila masyadong perpekto ang ganda, o kaya ay nakakaamoy ako ng sangpagita sa gitna ng gabi, kahit walang tanim nito sa paligid, bumabalik ang kaba sa dibdib ko.
dahil alam ko hindi sila namamatay. Naghihintay lang sila ng panahon na para muling kumuha ng susunod na pamilyang isasama nila sa kanilang madilim at misteryosong kaharian. Ito ang kwento ng engkantong nakapangasawa ng magandang dalaga sa aming probinsya. Isang kwentong totoo na hanggang ngayon ay nag-iiwan ng kilabot sa sino mang makakaalam. Salamat sa pagsasalaysay tungkol sa pamilya ni Elena. Muli, salamat po sa inyong pakikinig. Ingat po palagi.